Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ka ko dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan? I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. That was not a question, Mr. Orton, you need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record? I see Senator Judge Tulfo nodding. So let the records so reflect the statement feigning ignorance in lieu of the Tagalog word mentioned earlier. Yes, Senator Judge Pangilinan is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Yes, thank you. Before my time is begins to run, can we have a request for the uploading of third quarter to, no? Yeah, okay. Again, good afternoon, Mr. Ortonio. This is the accomplishment report for the third quarter of 2023, July 14 to September 30. Now, it appears here wala na yung 40 million pesos worth of medicines. Correct? That's correct, sir. Okay. Meron siya nung last quarter, meron siya nung first quarter, meron siya nung second quarter. Pero nung third quarter, wala na. Sabi mo kanina dahil yun ang hinihingi nung mga informant. So, nung third quarter, wala nang hiningi. Ano yun? Gumaling na silang lahat? That I cannot, again, sir, I cannot answer, sir. Yes. At hindi ba you received the AOM on October? Sometime in October? October 4, 2023, sir. Ito, October 9. So doon sa October 4, when you receive the AOM, nandun na yung findings na dinidisallow or pinapa-submit ang additional documents. Tama? For medicines, etc. That's correct, sir. Okay. So,
mukhang hindi gumaling lahat nung binibigyan ng gamot. Ang nangyari, mukhang dahil nakita ninyo yung AOM at ipinagbabawal, binago ninyo. Tama po ba yun? Sir, again, sir, I cannot answer kung binago yung accomplishment report, sir, because it's something that I personally did not prepare Yes. also, Okay. sir. Now, I move on to another point. Sabi nyo, nung natanggap nyo yung AOM, you went point by point sa mga issues, tama? Yes, sir. Ang tanong, bakit di nyo binuksan yung sealed envelope dun sa ARs? Kasi andun lahat ng mga acknowledgement receipt. Bawal ba? Sir, I did not open, sir, because at the time, sir, the AOM indicated that we are requested to submit the documentary evidence of payments. And that is the acknowledgement receipts. That is Acknowledgement what you are being receipts. required to submit. to submit, sir. So Yes, should sir. you not have gone through the acknowledgement receipts to check because you're being asked to submit the documentary evidence of payment and to check if the ARs are actually documentary evidence acceptable? Sir, yun na po yung nabigay sa akin ng special disbursing officer, sir. So, No, okay. The question is, why didn't you open the envelope? sir, I did not open anymore, sir, because at the time, sir, I also have a designation as Were you li- instructed not to open it? sir, as liaison officer kasi, sir, I am not in the position, sir, to open yung sealed na But you were DEP, sir. instructed to submit documentary evidence of payment. So you, in other words, you complied without going through the documentary evidence of payment? How I- can you now tell if it was documentary evidence of payment that you were submitting when you did not open the envelope? What were you submitting? I personally did not open it anymore, That's sir. why, but you were being required by COA to submit, to comply. So Yes, sir. So would you say that was substantial compliance? Sir, yun po kasi yung na-require ng AOM, sir. So we submitted the documentary evidence Kasi of ang payment. sitwasyon dito, dahilan mo o depensa mo na hindi mo na tiningnan o hindi mo nakita. Pero tama bang depensa yun? Na hindi mo nakita kaya hindi mo masasagot? Kasi ganun din ang sinabi mo, wala ako doon, wala ako sa ground, I'm not in the implementation, kaya hindi ko masagot. Is that compliance with, the requirements of COA? Sir, the duty po, sir, to ensure that the There was DEPs nothing to stop you from opening the envelope, right? There was nothing. Sir, the JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access You could to get clearance, could you? Sir, Of course. that's what Of course you can. I did not ask anymore, sir, because I parang respectfully in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC, sir. In other words, you really did not go point for point as you earlier testified to. Kasi pag sinabi mo we went point for point, parang masinop yung naging trabaho ninyo. Di ba? Thorough. Point for point. Pero ang lumalabas dito ngayon, hindi nyo binuksan yung documentary evidence of payment, hindi nyo binusisi. Di ba? Sinabmit lang ninyo. Again, we're talking of hundreds of millions of pesos. And I'd like to think, being an intelligent Ateneo graduate, diba, that you would have exercised greater diligence as you tried to monitor, check on, supervise financial services head how government money was being spent. Yun ang tinatanong ng mga kababayan natin. Mahirap paniwalaan, I'll wrap it up here, na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant at nabigyan ng reward at hiningi nila gamot at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot. Sabi niyo usual yun.
Kindly wrap up, Senator Judge Pangilinan. No further questions, Mr. President.